Dear Miss Kay, magandang araw po sa lahat ng listeners ng channel ninyo. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Maribel. 31 taong gulang. Isa akong domestic helper dito sa Hong Kong. Kung tatanungin niyo ko kung paano ako napadpad sa banyagang lugar na ito, simple lamang ang sagot ko. Para sa mga anak ko. Ang kwento ko pong ito ngayon, Miss Kay, ay kwento ng aking pagkakasala nung nagawa kong pumatol sa asawa ng amo kong Chinese. May dalawa po kong anak sa Pilipinas. Si Isa na 10 taong gulang at si Eko na 5 taong gulang. Pareho silang magkaiba ng ama. Noong bata pa ako, Miss Kay, naniniwala akong sapat na ang pagmamahal para mabuo ang isang pamilya. Pero 2 beses akong nagkamali sa pagpili ng lalaking mamahalin. Yung una, iniwan ako nung malaman niyang buntis ako. Yung pangalawa naman, nangakong pakakasalan niya ako kahit na single mom ako. Pero nawala rin nang magkaroon ng ibang babae. At nagkataon din nung buntis ako. Pagkatapos noon, tinanggap ko na lang ang realidad. Ako na lang mag-isa. Ako na lang ang magtataguyod sa mga anak ko. Ilang taon ako nagtrabaho sa Pilipinas bilang tindera, kahera, at naging katulong. Pero kahit anong sipag ko, hindi talaga sapat ang kinikita ko sa Pilipinas para sa amin ng mga anak ko. Kaya nung may pagkakataong makapag-abroad, agad ko yung sinubukan. Hindi naging madali ang pag-alis ko. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang araw na iniwan ko ang mga anak ko sa probinsya. Mahigpit ang yakap ni Isa sa akin. Mama, kailan ka ba babalik? Hindi ako agad nakasagot. Pinilit ko lang ngumiti. Kapag nakapag-ipon na tayo, babalik din ako kaagad. Huwag ka nang umiyak. Tumango lamang siya pero nakita ko ang luha sa mga mata niya. Pero mas masakit naman para kay Eko ang nangyari. 5 taong gulang pa lang siya noon. Hindi niya pagkaanong naiintindihan kung bakit kailangan kong umalis. Ang alam lamang niya, mawawala ang mama niya ng matagal. Nung sumakay ako ng eroplano papuntang Hong Kong, pakiramdam ko ay naiwan ko rin ang kalahati ng puso ko sa Pilipinas. Hanggang sa dumating nga ako roon. Napunta ako sa pamilya ng Wong. 5 buwan na ako nung nagtatrabaho sa pamilyang yon. Sa totoo lang, Miss Kay, mabait yung employer ko. Siya, si Madam Victoria Wong. Hindi niya ho tunay na pangalan. 43 taong gulang. May edad na. Pero matagumpay na negosyante. May-ari ng trading company. Palagi siyang nasa opisina. Palaging may mga meetings. Palaging may kausap sa telepono. Laging busy. Kaming 2 lang ang naroon sa loob ng 5 buwan. Wala silang anak dahil may edad na si Madam. May asawa rin siya. Alam ko naman yon. Pero kasi sa loob ng 5 buwan kong pananatili doon, hindi ko pa talaga nakikita ang asawa niya kahit minsan. Nasa China raw to dahil sa negosyo nito. Minsan lang daw kung umuwi. Minsan ay ilang buwan na mawawala, kaya naman naging madali ang buhay ko noon dahil wala akong ibang pakikisamahan bukod lamang kay Madam. Hanggang sa dumating yung araw na nagbago ang lahat. Sabado noon, Miss Kay. Abalang-abala ko rin sa paglilinis ng sala. Maaga pa at tahimik ng buong bahay. Bigla akong narinig ang pagbukas ng pinto. Akala ko kung sino yung dumating. Pero nang lumingon ako, natigilan talaga ako. May lalaking nakatayo sa may entrada. Matangkad, maputi, nakaitim na polo shirt.
At mukhang mas bata kaysa sa inaasahan ko. May hawak-hawak siyang maleta. Ilang segundo kaming nagkatinginan. Hindi ko alam kung bakit pero parang siya rin ay natigilan ng mga oras na yon. Parang hindi niya inaasahan na ako ang bubungad sa kanya. Ako na ang unang umiwas ng tingin doon. Good morning, sir. Hindi siya agad sumagot. Para bang pinag-aaralan niya muna ang mukha ko. Tapos tsaka lang siya ngumiti. Good morning. Malalim ang boses niya. Magaan sa pandinig. Lumapit siya ng ilang hakbang. You must be Maribel. Tumangutango ako. Yes, sir. Gumiti siya ulit. I'm Daniel. Siya pala ang asawa ni Madama. Hindi ko talaga alam kung bakit Miss Kay pero hindi iyon ang itsurang inaasahan ko. Sa isip ko kasi, dahil may edad na si Madama, mas matanda pang asawa niya. Pero nagkamali ako. Mukha siyang nasa kalagitnaan pa lang ng 30. Makalipas lang ng ilang segundo ay lumabas si Madam mula sa kwarto niya. Agad tong ngumiti nang makita ang asawa niya. Nagyakapan silang dalawa. Ngunit habang pinagmamasdan ko sila mula sa malayo, may napansin ako. Hindi ko maipaliwanag kung ano yon. Nakatingin lang siya sa akin at habang magkayakap silang mag-asawa, magkatagpo ang mga mata namin. Agad akong bumalik sa trabaho. Ayoko namang makialam. Pero sa buong umagang yun, Miss Kay, pakiramdam ko talaga ay may mga matang nakasunod sa akin. Tuwing lilingon ako, nahuhuli ko si Sir Daniel na nakatingin. At tuwing mahuhuli ko siya, agad lang siyang ngingiti. Hindi naman nakakabastos, pero nakakailang. Para siyang may gustong sabihin sa akin. Kinagabihan, naghanda ako ng hapunan. Nasa dining table ang mag-asawa. Tahimik silang kumakain. Paminsan-minsan ay tungkol sa negosyo ang usapan. Wala silang lambingan. Wala silang kulitan. Puro negosyo ang pinag-uusapan. Walang kahit anong magpapakitang ilang buwan silang hindi nagkita. Habang naglalagay nga ako ng pagkain sa mesa, nagsalita si Daniel. Thank you, Maribel. Napatingin ako dito. You're welcome, sir. Gumiti siya. At muli, napansin kong nakatingin siya sa akin ng mas matagal kaysa normal. Pagkatapos ng hapunan, bumalik ako sa kusina. Pero hindi mawala sa isip ko ang mga tingin niya. Kinabukasan, maaga akong nagluto ng almusal. 6:00 pa lang ng umaga, narinig ko na ang mga yabag mula sa hagdan. Paglingon ko ay si Daniel. Nakasuot ng simpleng t-shirt at jogging pants. Mukha siyang bagong gising. Good morning. Good morning, sir. Tumigil siya sa tabi ng mesa. Nakita niya ang litrato na nasa cellphone ko. Larawan yun ng 2 anak ko. Matagal niya yung tiningnan. Your children? Napatingin naman ako sa litrato ng mga anak ko. Yes, sir. Tumango siya. You must miss them. Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumigat ang dibdib ko. Every day. Tahimik siyang tumingin sa akin. At doon, parang nakita ko ang kakaibang lungkot sa mga mata niya. Para bang may sarili din siyang dinadala. Parang may sarili rin siyang hinahanap. Tumango siya ng dahan-dahan. You're lucky. You have a children. Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano sasagot, kaya ngumiti na lang ako. At sa simpleng ngiting yun, parang may kung anong nagbago. Maliit lang, halos hindi mo mapapansin, pero nararamdaman ko. Habang bumabalik siya sa kwarto, hindi ko maiwasang sundan siya ng tingin. At sa kalagitnaan, bigla siyang lumingon. Nagtagpo ulit ang mga mata namin. Tapos ngumiti siya. Tapos nagpatuloy na siya sa paglalakad. Hindi ko alam noon kung bakit bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko agad maalis sa isip ko ang mga mata niya.
Ang alam ko lang, sa loob ng ilang buwan kong pananatili sa bahay na iyon, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. At hindi ko talaga alam noon na yun ang magiging simula ng isang kwentong magpapagulo sa tahimik kong buhay dito sa Hong Kong. Pagkaalis ni Madam Victoria ng umagang iyon, muling bumalik ang katahimikan sa bahay. Napabuntong hininga ako bago bumalik sa ginagawa. 3 linggo lang ang pananatili ni Sir sa Hong Kong at sa loob ng 3 linggong yon, halos kaming dalawa lang ang nagkasama sa bahay. Dahil abala si Madam sa negosyo niya tuwing araw. Habang inaayos ko nga ang dekorasyon sa sala, naramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Paglingon ko, nakatayo si Sir Wong. Hindi ko na malayan. Nakasuot lang siya ng simpleng puting t-shirt, pero kahit ganoon ay halatang may dating siya. Hindi siya agad nagsalita. Pinagmamasdan niya lang ako na para bang ngayon lang niya ako nakita ng maigi. Unti-unti akong nailang kaya ako nang unang bumati. Good morning, sir. Bagya siyang ngumiti bago lumapit. Good morning, Maribel. Ilang segundo na naman siyang natahimik. Akala ko may ipapagawa siya pero iba pala ang sasabihin niya. Can I tell you something? Napahinto ako sa pagpupunas ng mesa. Yes, sir. You are beautiful, Maribel. Parang biglang tumigil ang paligid. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Matagal na akong hindi nakakarinig ng ganong papuri. Simula nang maging ina ko, nasanay na akong tingnan ang sarili ko bilang isang taong nagtatrabaho lang para mabuhay ang mga anak. Wala nang oras para isipin kung maganda pa ba ako o hindi sa paningin ng iba, kahit sa sarili ko. Napayuko na lang ako noon. Thank you, sir. Hindi ko magawang tumingin sa kanya. Ramdam kong uminit ang pisngi ko. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa. I'm serious. Hindi ko alam kung bakit mas lalo kong kinabahan. Lumipas ang ilang sandali bago siya muling nagsalita. Do you have a husband? Daan-daan akong umiling. No, sir. Napansin kong tila nag-isip siya bago pa nagtanong ulit. A boyfriend? Muli akong umiling. No, sir. Tinitigan niya ako ng ilang segundo. I can't believe that. Napangiti ako ng bahagya. Why? Napangiti na rin siya. Because someone as kind and beautiful as you shouldn't be alone. Napatawa ako ng mahina. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi niya o gusto niya lang akong pag-aani ng loob. Pero sa totoo lang, kinilig talaga ako ng mga oras na yon. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Life doesn't always go the way we want. Tumango siya. Nagkatitigan kaming dalawa. Ilang segundo lang yon pero pakiramdam ko ay mas mahaba pa. Ako ulit ang unang umiwas ng tingin. Ayoko namang bigyan ng ibang kahulugan ang simpleng usapan namin. Pero simula nung araw na iyon, napansin kong mas madalas na niya akong kausapin. Kapag nagkakasalubong kami, lagi siyang may ngiti. Kapag may pagkakataon, nagtatanong siya sa akin tungkol sa Pilipinas, sa mga anak ko, sa buhay ko bago ko naging domestic helper. Hindi ko na rin namalayan pang komportable na akong sumagot sa kanya. Hindi tulad noong unang araw na halos isang salita lang ang sinasagot ko. Kinahaponan, nadatnan niya akong nakaupo sa may bintana habang kausap ang mga anak ko sa video call. Hindi niya ako ginambala, hindi niya ako sinita. Dumaan lang siya at ngumiti. Pagkatapos ng tawag, tsaka niya ako kinausap. Was that your daughter? Tumango ako. Yes sir, and my youngest son. Ngumiti siya habang nakatingin pa rin sa cellphone kong hawak. They look adorable. Napangiti rin ako. Thank you. Bigla siyang natahimik. Ilang sandali siyang nakatingin sa labas ng bintana bago nagsalita. You're lucky. Napakunot ang noo ko. Lucky, sir? Tumango siya. You have children. You have someone waiting for you. May kakaibang lungkot sa boses niya.
Pakiramdam ko ng mga oras na yun, parang may gusto rin siyang ikuwento pero hindi niya lang ginagawa. Kaya naman hindi na ako nag-usisa pa. Pakiramdam ko ay hindi pa yon ang tamang oras. Lumipas pang ilang araw at mas naging natural ang pag-uusap namin. Hindi ko na malayang inaabangan ko na ang bawat umaga dahil alam kong magkikita kami. Kapag naririnig ko ang mga yabag niya, hindi ko maiwasang mapangiti. Isang umaga nga, nadatnan niya akong nakatingin sa lumang litrato ng mga anak ko. Lumapit siya hanggang makatayo sa tabi ko. "You miss them that much?" Tumango siya. "Every single day, sir." Tumingin siya sa litrato ng mga anak ko. Bago binalik ang tingin sa akin. "They're very lucky to have you." Napangiti ako ng malungkot. I don't know if they still think that after being away for so long. Umiling siya. "A mother who sacrifices everything for her children will always be enough." Parang biglang bumigat ang dibdib ko. Muntik na nga akong maiyak pero pinigilan ko na lang ang sarili ko dahil nakakahiya. Marahil napansin niya yon dahil bagya siyang lumapit. Hindi naman niya ako hinawakan. Nanatili lang siyang nakatingin sa akin. "Maribel." Daan-daan akong tumingin sa kanya. "Yes, sir." Gumiti siya ng banayad. "I like talking to you." Hindi ko alam ang isasagot, kaya ngumiti na lang ako. Pero sa loob-loob ko, alam kong mali na ang direksyong tinatahak ng damdamin ko. May asawa siya. Ako ang katulong nila. At kahit gaano pa kagaan ang loob ko kapag kasama siya, alam kong may hangganan ako. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong napapansin ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Hindi iyon tulad ng ordinaryong tingin ng isang amo sa kanyang kasambahay. May paghanga siya. At may kung anong hindi pa namin parehong maamin. Hanggang sa lumipas ang 3 linggo. Hindi ko na malayan kung kailan naging bahagi ng araw-araw kong routine ang simpleng pagbati ng amo kong lalaki tuwing umaga at ang maikling kwentuhan namin. Ngunit gaya ng lahat ng pansamantalang bagay, dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Maaga siyang umalis papuntang China para asikasuhin ang negosyo niya. Habang inaayos niyang maleta, hindi ko alam kung bakit tila may kakaibang lungkot akong nararamdaman. Ilang beses kong pinagsabihan ang sarili ko na hindi dapat ganoon ang maramdaman ko. Amo ko siya, may asawa siya at wala akong karapatang masanay sa presensya ng lalaking katulad niya. Bago siya tuluyang umalis, nilingon niya ako at ngumiti. "Take care, Maribel." Napangiti ako. "You too, sir." Sandali siyang natigilan na para bang may sasabihin pa. Ngunit sa huli ay simpleng tango lang ang ginawa niya. Pakiramdam ko nung umalis siya ay may kung anong naiwang kakaiba sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na ako sa mga gawain ko. Pinilit kong ialis sa isip ko ang lahat ng nangyari sa loob ng 3 linggo. Unti-unti ring bumalik sa dati ang buhay ko. Si Madam ang kasakasama ko ulit araw-araw. Pero palagi pa ring abala sa opisina at madalas ay gabing-gabi na akong umuwi. Mabait pa rin siya sa akin at wala akong mairereklamo sa trabaho ko. Kung tutuusin, naging mas matahimik pa ang bahay ngayong wala na si Sir. Pero may mga pagkakataong hindi ko maiwasang maalala ang mga simpleng pag-uusap namin. Kapag napapadaan ako sa may sala, naaalala kong doon siya madalas umupo habang nagbabasa. Minsan nga'y napapangiti na lang ako, kaya't papagalitan ko ang sarili ko. Dahil hindi dapat. Lumipas ang mga araw hanggang sa maging 2 buwan na ganoon ang takbo ng buhay ko. Hanggang isang Sabado ng umaga noon. Nagbubukas pa lang ako ng pinto para tanggapin ang isang delivery nang may isang pamilyar na boses ang bumati. "Miss me?" Napalingon ako. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Ang amo kong lalaki. Nakatayo sa harapan ko. May hawak na travel bag at nakangiti habang nakatingin sa akin. Hindi ko na malayang napangiti rin ako. "Sir, welcome back."
Mahina siyang natawa. That's all? I mean, welcome home. Mas lalo siyang napangiti. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ng puso ko nung muli ko siyang makita. 2 buwan lang naman siyang nawala pero pakiramdam ko ay sobrang tagal noon. Pagpasok niya sa bahay ay agad niyang nilapag ang mga daladala niya. Maya-maya ay may nilabas siyang maliit na paper bag at iniabot sa akin. This is for you. Napakunod ang noo ko. For me, sir? Tumango siya. A small souvenir. Nag-alangan akong tanggapin yon. But sir, you didn't have to. Ngumiti siya. I wanted to. Dahan-dahan kong binuksan ang paper bag. Isang eleganteng scarf ang laman nito. Kulay asul na may simpleng disenyo. Napangiti ako. Napakaganda nito. Thank you, sir. Tahimik lang siyang nakatingin habang hawak ko ang regalo niya. I saw it and it reminded me of you. Bigla akong natahimik. Parang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko talaga alam kung anong isasagot. Kaya naman sa huli ay ngumiti na lang ako. Buong maghapon, Miss Kay, hindi talaga mawala sa isip ko ang regalong binigay niya. Hindi naman yun mamahalin kung tutuusin, pero ang katotohanang naalala niya ako habang nasa ibang bansa siya. Iyon ang hindi ko maalis sa isip ko. Kinagabihan, wala pa nun si Madama. Nakita ko siyang nakatanaw sa malalayong ilaw ng lungsod. Lumapit ako para ipaalam na handa ng hapunan niya. Pagharap niya sa akin, ay muli siyang ngumiti. Can you stay for a minute? Nag-alangan ako ngunit tumango. Tahimik kaming parehong nakatanaw sa city lights. Hanggang sa magsalita siya. I miss home. I miss this. Ngumiti ako. It's good to have you back, sir. Napalingon siya ng bagya. That's not what I meant. Napatingin ako sa kanya. Sinalubong niya ako ng tingin. I miss you. Pakiramdam ko ay biglang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa sinabi niya. You know that, Maribel? I miss you. Sir? Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga salitang narinig ko sa kanya. Alam kong maling-mali yun. Alam kong hindi niya dapat sabihin yun. Pero sa loob ng 2 buwan, ilang beses ko ring hinanap ang presensya niya. Kahit hindi ko aminin sa sarili ko. Tumingin ako sa kanya. I miss talking to you. I miss talking to you too. Hindi naman talaga yun ang balak kong sabihin, Miss Kay. Pero yun ang kusang lumabas sa bibig ko. Napangiti siya. Ngunit sa pagkakataong yun, wala nang magaan niyang biro. Seryoso ang ekspresyon niya. Every time I was away, I kept thinking about our conversation. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang mga kamay ko. Pakiramdam ko ay may hangganang unti-unti na naming nilalampasan. Huminga ako ng malalim. But, sir, this is wrong. I know. Tumango siya. Madam has always been kind to me. I know. And she's your wife. Ipinikit niya sandali ang mga mata bago muling tumingin sa akin. I know all of that. Tahimik kaming dalawa at wala nang gustong magsalita pa. Walang gustong gumawa ng mga susunod na hakbang. Pero pareho naming alam na hindi na ordinaryo ang nararamdaman namin para sa isa't isa. At sa gabing iyon, sa ilalim ng ilaw ng Hong Kong, nagsimula ang isang lihim na ugnayang pareho naming sinubukang pigilan. Ngunit pareho ring unti-unting piniling sundan ng aming mga puso. Sa gabing yun, Miss Kay, nagulat ako nung dampian niya ako ng halik sa labi ko. Una, alangan pa ako. Pero nung sinabi niyang, I want you, Maribel. Bumigay na ako nun, Miss Kay. At tumugon ako sa halik niya. Wala namang nangyari sa amin ng gabing yun, Miss Kay. Tanging halik lang sa labi. Hindi na naging pareho ang lahat matapos ang gabing yun. Hindi man namin direktang inamin ang nararamdaman namin, pareho naming alam na may nagbago sa pagitan naming dalawa.
Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging natural ang mga pag-uusap namin. Pinipilit kong ipaalala sa sarili ko na mali ang lahat. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nahihirapang pigilan ang nararamdaman ko. Isang gabi, matapos makauwi ng hating gabi si Madam dahil sa sunod-sunod na business meetings, naiwan na naman kaming dalawa ni Sir. Lumapit siya sa akin habang nililigpit ko ang ilang gamit sa kusina. Maribel. Napatingin ako sa kanya. Yes, sir. Ngumiti siya. Ngunit bakas sa mukha niyang pag-aalinlangan. I've been trying to stop myself. Hindi ko siya sinagot. Pakiramdam ko ay alam ko nang gusto niyang sasabihin. But every time I see you, it becomes harder. Ngumiti ako ng malalim. Sir, please. Hindi ko na tinuloy ang sasabihin ko. Daan-daan niyang inabot ang kamay ko. Hindi ako umiwas. Unti-unti siyang lumapit. Ramdam na ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Marahan niyang dinampi ang isang halik sa noo ko noon. Napapikit ako. Isa lamang yung banayad na halik pero punong-puno ng damdamin. Pagmulat ko ng mga mata ko noon, magkalapit na kaming dalawa. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay niya. Tumingala ako't ngumiti. Pagkatapos ay marahan kong dinampian ng halik ang kanyang labi. Saglit lang yun. Ngunit sapat para pareho naming maramdaman ang init ng isa't isa. Thank you. Hindi na ako nakapagsalita. Sa gabing yun, wala pa ring ibang nangyari. Pareho naming pinipigilan pa rin ang sarili. Pero alam naming unti-unti na ang bumibigay ang damdamin naming dalawa. Lumipas pa ang mga araw. Naging lihim ang lahat. Wala kaming ginagawang magpapahamak sa aming dalawa. Hindi kami naglalambingan sa harap ni Madam. Na hindi nga kami nag-uusap kapag naroon to. Kapag nasa opisina si Madam, tsaka lang kami nagkakaroon ng pagkakataong magkalapit. Madalas ay tungkol lang sa buhay ang pinag-uusapan namin. Tapos yayakapin niya ako tahalikan sa labi. Minsan ay nauuwi yun sa mga lambingan o mas tamang sabihing landian. Ngunit habang tumatagal, lumalalim ang lihim naming ugnayan. Mas lalo akong kinakabahan. Lalo na't may nangyari na sa aming dalawa. Oo, Miss Kay, hindi naman may iwasan yun. Nung oras na wala si Madam, binigay ko ng sarili ko sa kanya at hindi ko rin matatangging nagustuhan ko yun. Matagal nang walang lalaki sa buhay ko at magsisinungaling ako sa inyong lahat kung sasabihin kong hindi ako nananabik. Hanggang sa naging paulit-ulit yun, Miss Kay. Paulit-ulit na binibigay ko ang sarili ko sa kanya. Pakiramdam ko noon, napakasaya ko. Pakiramdam ko buong buo ako. Pero hindi naman habang buhay, may itatago namin to eh. At tama ngang kutob ko. Dahil dumating ang araw na yon. Isang hapon, maagang umuwi si Madam Victoria. Katatapos ko lang maglinis nang marinig ko siyang tumawag. Maribel, can you come to my study? Kinabahan ako. Wala naman akong maaalalang o naaalalang nagawang mali. Pagpasok ko sa study room, nakita ko siyang nakaupo sa likod ng mesa. Hindi siya galit. Napakakalma nga lang ng mukha niya eh. Pero seryosong tingin niya sa akin. Tinuro niya ang upuan niya sa harap. Please sit down. Tahimik akong umupo. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Parang pinipili muna ang mga salitang sasabihin niya sa akin. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. You've been doing a great job, Maribel. Napangiti ako ng bahagya. Yun lang pala. Nakahinga ako ng maluwag. Thank you, Madam. Pero nag-iba ang mukha niya. Huminga to ng malalim. There's something I want to ask you. Bigla akong kinabahan sa sinabi niya. Yes, Madam. Hindi niya inalis noon ang tingin sa akin.
Have you noticed that you and Daniel seem closer these days? Pakiramdam ko ay biglang nanlamig ang buong katawan ko nung marinig ko yun. Hindi ako nakapagsalita. Nagpatuloy siya. I don't know if it's just my imagination. Tahimik lang ako. But I've seen the way he looks at you. Lalong bumigat ang dibdib ko. And I've noticed that you seem more comfortable around him. Napayuko ako. Hindi ko kayang salubungin ang tingin niya. Mahina lang ang boses niya nang muli siyang magsalita. Maribel. Yes, madam. I trust you. Mas lalo kong nahiya sa sinabi niya. Please, keep your distance from my husband. Understood? Parang may humigpit sa dibdib ko. Wala akong maipaliwanag. Wala akong maintindihan ng mga oras na yon. At hindi ko rin naman maitatangging totoo yon. Dahan-dahan lang akong tumango. Yes, madam. I'm so sorry. Hindi ko alam kung ano pang sasabihin. Hindi naman niya ako pinagalitan, ni hindi nga rin siya nagtaas ng boses. Kalmado lang siya. That's all. You may leave. Tahimik akong lumabas ng study room niya. Pagkasara ng pinto, hindi ko napigilang mapaiyak. Hindi dahil nahuli kami, kundi dahil doon ko lubos na naunawaan kung gaano siya kabait. Tinrato niya akong parang pamilya. Pinagkatiwalaan niya ako. At iyon ang tiwalang unti-unti kong nasisira. After noon, nakita ko si Sir. Paglapit ko pa lang, alam na niyang may nangyari. What's wrong? Madam, talk to me. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha niya. Is she knows? Huminga ka ng malalim. She doesn't know everything, but she noticed. Tahimik siyang napayo ko. Ilang sandali kaming walang imik. We have to stop. Nagangat siya ng tingin. What? She trusted me. Ramdam kong nanginginig o nangingilid ang mga luha ko. I came to Hong Kong for my children, not to hurt someone who treated me with kindness. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Maya-maya ay tumango na parang naintindihan ng lahat. You're right. Masakit marinig ang mga salitang yun, pero alam kong yun ang tamang desisyon. Yun ang huling gabing nag-usap kaming dalawa lang. At pagkaraan ng ilang araw, muli siyang umalis papuntang China. Sa pagkakataong yun, hindi na kami nagpaalam sa isa't isa. Nanatili ako sa bahay ni na Madam Victoria sa loob pa ng ilan pang taon. Patuloy kong tinaguyod ang mga anak ko. Hanggang sa makauwi rin ako ng Pilipinas nitong taon lang. Minsan ay isip ko pa rin si Sir Daniel. Hindi bilang isang pag-ibig na pinaglaban, kundi bilang isang taong dumating sa buhay ko. Muli, sa maling panahon at pagkakataon. May mga damdaming totoo, pero hindi lahat ng totoo ay dapat ipagpatuloy. At yun ang pinakamahalagang aral na inuwi ko mula sa Hong Kong. Na ang pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa tibok ng puso, kundi sa mga pagkakataong pinili nating gawin ng tama, kahit iyon ang pinakamahirap. Alam kong nagkasala pa rin ako sa mata ng lahat at sa mata ng Panginoon. Pero ang tamang ginawa ko na lamang ay pinutol ko habang maaga pa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay. Ito ang aking OFW Confession, Miss Kay.